Gaano mo kakilala ang isang tao na walang awa mong hinuhusgahan? Magandang araw ng Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa mga pagpapalang inilaan niya sa atin sa araw na ito. Itaas natin sa Kanya ang mga gawain natin sa buong maghapon at hilinging pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at sa mga gagawin nating pagdedesisyon. Ito ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. May tendency ka bang manghusga sa kapwa na hindi mo naman talaga lubos na nakikilala? Bago po natin ito sagutin, pakinggan muna natin ang mabuting balita. Naglibot si Jesus sa Galilea. Ayaw niyang maglibot sa Judea dahil pinagtatangkaan siyang patayin ng mga Hudyo. Malapit na ang piyesta ng mga Hudyo na piyesta ng mga kubol. Pagkaahon ng mga kapatid niya sa piyesta, siya man ay umahon din, ngunit palihim at dilantad. Kaya pinagsasabi ng ilan sa mga taga-Jerusalem, Hindi ba itong balak niyang patayin? Pero tignan niyo, lantaran siyang nag-uusap at wala silang anumang sinasabi sa kanya. Totoo kayang alam ng mga pinuno na siya ang Kristo? Pero alam natin kung saan siya galing. Ngunit pagdating ng Kristo, walang makaalam kung saan siya galing. Kaya nang mangaral si Jesus sa templo, sumigaw siya, Kilala niyo nga ako at alam niyo kung saan ako galing, ngunit hindi ako pumarito sa ganang sarili ko. Sinugo ako ng totoo na di ninyo kilala. Kilala ko naman siya sapagkat galing ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Pinagtatangkaan nilang dakpin siya, ngunit walang nagbuhat sa kanya ng kamay sapagat hindi pa sumasapit ang kanyang oras. Ako ba'y talagang kilala nyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nanggaling? Ito ang tanong ni Jesus sa mga marites noong unang panahon yon na nagdudunong-dunungan at lantarang kino-question ang pagkatao niya. Binabalak siyang gawa ng masama, hinuhusgahan ang pagkatao niya. Sa panahon natin ngayon, walang pagkakaiba ito sa mga taong madali ring manghusga ng iba. Halimbawa, yung mga nangyayari sa social media, napakadali sa mga tao ang manghusga. Gumagawa-gawa ng kwento na walang basihan, walang pakundangang magsalita ng masama at manlait ng kapwa. At walang personalan po yan ha. Ang goal lang talaga ay mapansin at makakuha ng mga views sa mga mahihilig din sa chismis at intriga tungkol sa ibang tao. At dahil kumikita din sila, kaya't kung kinakailangan gumagawa ng kwento na ikasisira ng iba, tuloy-tuloy nilang ginagawa ito sa kalaunan. Ang hindi nila alam ay nasisira din ang kanilang pagkatao at unti-unting lumalayo sa Diyos. Malungkot bang isipin pero ang kawalan ng respeto at pagpapahalaga sa buhay at reputasyon ng iba, ang paninira ng dignidad at pananamantala sa kapwa, ito ay mga nagiging balakid para makilala natin ang mukha ng Diyos sa ating kapwa. Nababarahan din ito ang ating pandinig sa tawag ng Diyos na magbago at gumawa ng mabuti sa kapwa. Higit sa lahat, wala tayong karapatang husgahan ng iba dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan nila. Ganito na lang po, isipin natin na kung tayo kaya ang nasa lugar nila, ano kaya ang mararamdaman natin? Kung kinikilala pa natin ang Diyos na nananahan sa atin, malalaman natin ang tamang gagawin at itama ang mga maling ginawa. At maririnig natin ang tawag niyang magbago, magpakumbaba at magbalik loob sa Kanya. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa aming kakulangan ng kaalaman tungkol sa iyo at sa pagkakataong hindi namin kayo nakilala, bunga ng aming pagiging makasarili. Gawin niyo po kaming instrumento ng pagpapalaganap ng katotohanan at kabutihan sa aming pamilya, komunidad at sa mundo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe,
Like and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.